Ano ang pinakamalaking desisyong nagparamdam sa'yo na ikaw ang may hawak ng buhay mo? Siguro, yung isa sa pinakamalaking desisyon na nagparamdam sa akin, na ako na talaga yung may hawak ng buhay, is yung mga panahon na tumira na yung parents ko sa probinsya. Simula na nag-retire si Papa. Kami, na magkakapatid, naiwan dito sa Manila. At naramdaman ko yung bigat ng responsibilidad na naiwan sa akin sa pagpapalakas sa akin. Especially, meron ako mga kapatid na elementary. At kailangan kong gabayan din yun. Sa una, nakaramdam ako ng freedom kasi finally, wala ng curfew. Akala ko hindi ganun kabigat yung responsibilidad. Pero hindi pa. Kasi simula nung umalis yung parents ko at nag-settle down sa probinsya, doon ko naramdaman na mabigat pala kapag ikaw na yung mismong may hawak ng buhay. Lalo na kung nasanay ka dati na sila yung in control. Dumating yung mga problema, ang daming pagsubok, financially, sa pagkain, sa lahat. Lalo na sa mga bills. Sobrang hirap pala kapag ikaw na yung mismong may hawak ng buhay. Masaya lang sa una, pero marirealize mo na andun yung bigat. Sasabi mo, matatakot ka eh. Pero at the same time, habang tumatanda tayo, doon natin mas natututunan na sa una lang pala nakakatakot kapag ikaw yung in control sa buhay. Pero along the way, matututunan mo na kaya mo palang mabuhay. Na kaya mo rin palang lagpasan yung mga pagsubok noon. Kahit wala yung mga parents mo. Kasi doon ka mas tumatatag eh. Na isa pang aral yun na binigay sa'yo ng parents mo para matuto kang tumayo sa sariling mga paa at kung paano mo mas matuturuan yung mga kapatid. Mahirap man yung journey, pero naging masaya. Kasi marami kang natutunan sa mga bagay ka. Naging mas wais ka sa paghawak ng pera na dati po palang waldas kasi wala kang pakialam. Kasi nandiyan yung parents mo para umalalay. Pero ngayon na mag-isa ka na lang, dun mo na tutunan kung gaano kahalaga na i-handle yung pera sa lahat ng problema. At yung emotion, hindi na kailangan. Dun mas naging matibay yung mag-iisip. Nung ako na yung may hawak ng